Hello peoples! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa Hong Kong. For today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung kaganapan ko nung araw na may bagyo dito sa Hong Kong. 12:30 na to ng tanghali at kagigising ko lang dahil maaga ako nagising kaninang umaga at 5:40 yun. Hindi kasi ako nakatulog ng ayos kagabi gawa nga ng malakas ang hangin. Kaya nung mga alas 6 ng umaga ay binaba ko lang si Rocket at hinayaan ko lang magwiwi at pagpupo sa labas. After nun, since wala naman akong trabaho ngayong araw dahil nga may bagyo, ay bumalik nga ako sa pagkakatulog. Pagbukas ko ng bintana, kalmado na nga ang paligid at wala na nga yung malakas na hangin pero umaambon pa rin. Pagising ko, nag-check lang ako ng mga gagawin ko ngayon tsaka naman na ako bumangon para uminom ng tubig. Day off na mga kunyang ng mga araw na to at buti na lang talaga tumigil yung ulan. Lumabas na din ako ng kwarto ko dahil unang-una ko ang bibisitahin yung mga halaman ko nga sa labas. Hindi naman na ano itong mga halaman ko dahil ibinaba ko nga ito bago pa nga dumating yung bagyo. Buti na lang talaga at wala pa yung mga amo ko nung dumating nga ang bagyo at sigurado nga ako kapag andito sila ay syempre mahirapan na naman nga akong kumilos. Pero kahit gano'n ay napakaswerte ko pa rin dito sa mga amo ko dahil kapag ganitong may bagyo ay hindi rin ako nagtatrabaho. Pero ang isip ko, yung mga nakikita kong mga post ng ibang kunyang dito sa Hong Kong na day off nga nila at hindi nga sila makapag-stay sa loob ng kwarto. Kanina umaga naman ay medyo kalmado na rin at hindi naman na ganun kalakas yung hangin at ulan. Kaya yung mga kapwa ko kunyang ay lumabas pa rin at tumambay nga doon sa loob ng mall o kaya naman sa mga park. Siguro kung hindi pa ako malis doon sa unang amo ko ay isa nga ako sa mga nakatambay sa park habang bumabagyo. Kaya thankful ako kay Lord kahit na ganitong bumabagyo ay meron nga akong sariling kwarto at nakakapagpahinga ako ng maayos. Paano na lang kaya kapag nag-for good tong mga amo ko at umuwi na ng UK at doon na mag-i-stay? Sana ay makahanap pa rin ako ng mga amo na kagaya nila. Anyways, pagkatapos ko nga ayusin yung mga pasok ko sa labas at tinuloy nga yung mga natumba ay naghilamos lang ako at nagbihis at saka naman na ako magsisimulang mag-agahan. Inimis ko na nga din tong mesa dahil iniwanan ko nga tong makalat kagabi. Pagkatapos ko kasi mag-bake kagabi ay umakyat pa ako sa rooftop para ipasok nga yung mga pillow na pang-upuan dahil nga bakali pa rin at ang malakas na nga yung hangin. Nagdiretso ligo na kasi ako at pumasok na rin ang kwarto noon kaya hindi ko na nga nabalikan itong kalat ko. Kung tatanungin nyo ako kung madami din bang utos yung amo ko kapag nagbabakasyon sila ng UK ng buong buwan, simula nga nung nagbakasyon sila ay wala nga akong message na tatanggap na mga utos sila ng gagawin ko. Maliban na lang dun sa aso na alaga ko na si Rocket. Na hindi ibig sabihin no na hindi sila nag-message na wala akong gagawin, hindi na rin ako magtatrabaho. Syempre, initiative na rin ang papaganahin mo dyan dahil pinapasahod pa rin ako kahit wala nga sila at wala akong gaanong ginagawa. Chance ko na din to para malinisan nga ng ayos tong buong bahay kasi kapag meron sila ay hindi na nga ako nakakapaglinis ng ayos. Pero meron mga araw na magme-message sa akin yung mga amo ko pero para kamustahin lang ako or kamustahin lang si Rocket. Parang kaninang madaling araw nag-message sila sa akin at kinakamusta ako at kamusta nga daw ang bahay. Sabi ko naman sa kanila ay wag silang mag-alala at wag silang mag-worry dahil na-safety ko naman yung mga gamit sa rooftop. Anyways, magkakape lang ako at ipapartner ko nga yung cheesy garlic na binake ko nga kahapon. Kung gusto nyo rin ng recipe neto ay panoorin nyo na lang yung mini vlog ko. Noong mga oras na yan, sinasabay ko nga ang pakikipag-usap doon sa partner ko dahil birthday celebration nga nila ng anak ko. After kong kumain at magkape, tapos ko na rin silang kausapin ay magtatrabaho naman na ako. Sinisingit ko nga sa trabaho ko itong pagiging content creator ko, pag-i-edit ko at pag-promote ng mga products. Doble kayod ako at nagsisipag dahil gusto ko makaipon habang nasa elementary pa si Nico. Sa totoo lang guys, kapag meron na akong sariling bahay at lupa ay gusto ko na rin mag for good. Napag-usapan na rin kasi namin ng partner ko eto na kapag meron na kaming sariling tutuluyan ay siya naman ang magtatrabaho kahit 2 taon lang. Kaya habang meron mga blessing at opportunity ay grinagrab ko talaga yan para mas mabilis pa akong makaipon. 2 hours nga din ng ginugol ko dito dahil 1 hour sa aking pag-shoot at 1 hour din sa aking pag-edit. Nakakapagod dahil masakit sa likod, masakit sa lalamunan at masakit din sa mata. Syempre dahil mataas nga yung pangarap natin ay kakayanin natin to. Anyway, sa alas 4 na to ng hapon at maghahanda naman ako ng lulutuin kong ulam ko para mamayang gabi. Magdadalawang linggo na kasi etong ampalaya dito sa ref at kailangan ko na tong lutuin bago pa nga masira. Alam nyo ba dati ay purgang-purgang nga ako sa mga noodles at mga itlog, mga delata. Pero dahil hindi na tayo pabata at medyo nagkakaedad na rin tayo ay kailangan kumain tayo ng healthy. Madami na rin kasi ako nararamdaman dito sa katawan ko. Tinatamad na kasi ako minsan magluto ng pagkain ko dahil mag-isa ko lang naman. Sa mga hindi nga nakakaalam, food allowance ako dito sa mga ko kaya kung makikita nyo kapag nagpe-prepare ako ng pagkain nila, hindi nga talaga ako kasali doon.
Kaya ngayon, kahit tinatamad talaga ako magluto, ay pinipilit ko para hindi nga ako kumain ulit ng mga fast food, noodles, mga delata at mga processed food. Hindi kasi yun maganda sa katawan natin, lalo na ngayon ang dami-dami nababalita ng mga kapwa natin helper dito sa Hong Kong na nagkakasakit. Pero minsan kapag hindi nga ako nakakapagluto, imbis na noodles ang bibilhin ko, ay pumupunta nga ako kay Ate Menchi para bumili nga ng mga Filipino food na meron ng karne at gulay. Awa ng Diyos, ay napagkakasya ko naman yung food allowance na binibigay sa akin ng amo ko. Dahil libre naman yung mga bigas ko, itlog, gatas at tinapay at minsan din ay yung mga prutas. Kaya kahit papano yung food allowance ko ay malaki pa rin ang natitira. Agad niluto yung ampalaya at nagsaing nga muna ako at nilalakad ko muna si Rocket para habang walang ulan sa labas. Pero nagsaing na ako ng kanin para mamaya kapag naluto nga yung ulam ay okay na rin tong kanin. Share ko nga din itong aking mga ginawang cheesy garlic muffin dun sa kapitbahay namin sa baba. Kaya man nilagay ko ito sa ziplock para isasabay ko nga mamaya kapag bumaba kami ni Rocket. Pinakain ko na din si Rocket at asikasuhin ko nga tong basura para maibaba ko na rin mamaya. Habang tinatali ko nga tong basura ay bigla naman bumuhos tong ulan. Ewan ko bakit kung kailan lalabas kami ni Rocket ay sasabay naman nabubuhos. Syempre kahit naulan yan, kailangan ko siyang ibaba dahil naawa naman ako. Lagi na nga lang nakakulong gawa ng laging umuulan. Tignan nyo naman dito sa kalsada namin kung makikita nyo, ito na yung aftermath ng bagyo. Buti na lang talaga hindi nga kagaya nung nakaraang taon na medyo malakas yung hangin at ulan. Pagkabigay ko nga ng muffin dun sa mga kaibigan ko sa baba ay bumalik na rin kami ni Rocket dahil madami na ngang lamok dito sa labas. Kinabahan pa nga ako ng very light dyan gawa nga ng hindi gumana tong susi ko dito sa may gate namin. Siguro puno na to ng kalawang sa loob kaya nga ganito pag umuulan ay hirap na hirap kaming buksan. Buti na lang talaga at gumana nga yung susi bago pa nga lumakas tong ulan. Pagkatapos namin maglakad ni Rocket ay lulutuin ko na rin yung ampalaya at igigisa ko nga lang eto sa may itlog. Habang nagluluto ako dito, ito namang aso kinakalembang nga niya yung bell sa may pintuan at tanda nga yun na gusto niyang lumabas dito sa may balcony dahil gusto atang magwiwi. Masyado ko na naman kayang hinabaan etong ating vlog kaya naman pagkatapos ko nga magluto ay kumain na rin ako at inasikaso ko na yung sarili ko at naglinis na ako ng sarili ko para makapagpahinga. Dahil kinabukasan ay syempre bakbakan eto sa paglilinis ng aftermath ng bagyo. So hanggang dito na lang muna peoples. Thank you for watching. Bye!